Isang mapagpalang araw po sa lahat yan mga batid. Shoutout po pala sa lahat. Yan, sa mga followers ko, sa mga subscribers ko sa YouTube channel. Yan, shoutout sa lahat mga batid. Ayan na, ngayon yung araw, time check natin is 9:39 PM. Pack na ako kasi tapos na akong pa-encode ng mga gamit nyo o ng mga gamit na nakisuyo na nanlimos o nagbigay ng donasyon. Yan guys, sa mga gamit natin. Actually ang yan, paliwanag lang po tayo. Sa mga gamit nyo talaga ay kailangan yan. Kung sa noon napugalian nyo na hindi magdasal, kasi ngayon kailangan nyo na talagang magdasal. Kahit matulog lang kayo, pagagising ganun din. Kung kaya nyo rin manalangin na magpasalamat sa taas sa pagkain nyo, abay, pasalamat kayo sa taas. Yan. Para rin sa mga taong yan, respetuhin natin ang bawat paniniwala ng mga tao. Lagay ng paniwala ko na kailangang itangan po ang salita ng Diyos. Natanda na ako'y may pananampalataya talaga sa Diyos. Ganoon, like sa panahon ng Exodus, ang sabi ng Panginoon, itali mo sa iyong kamay o isabit mo sa iyong liig. Yan, ang tanda na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Yun, may bersikulo yan. Yan mo guys. Baka ngayon, marami na tayong nakikita, mga bata pa, nadidisgrasya, gano'n. Marami na rin kumuha sa akin na mga magulang na sinasabit o nagtatangan ng salita ng Diyos. Yan ang mga pinapagawa sa akin. Inulit ko, respetuhin natin ang bawat paniniwala ng tao. Kasi sa mga gamit yan ay propaganda ng Ama upang ang tao ay mapalapit sa Diyos. Kasi yung mga tao ay ayaw talaga manalangin. Ano? So, kailangan mo ng proteksyon. Yan, mananlimo sa akin. Yeah. Kaya ito, nanalangin na sila. Marami nga nang papasalamat sa akin kasi sabi nila, Prince, kung iba na takbo buhay namin, nakilala na namin ng Diyos dahil sa iyo. Ganun. Kumuha ng mga gamit niyan. Inulit ko ang ito kasi yun. Magsimula tayo sa gawaan ng demonyo. Kasi pumunta ang demonyo sa mundo upang mangwasak, pumatay at magnakaw. Yan, may mga ganon, halimbawa, like banggaan na yan. Mga banggaan, mga aksidente sa daan. Kapag wala kang pananampalataya o proteksyon mula sa Diyos, may mangyari yun. Madadali ka talaga dyan sa mga disgrasyahan na yan. Halimbawa, yung mga driver na yan, driver, both side driver. Yan. Or ginabayanan ng demonyo. Kasi maraming mangyari kapag ikaw'y ginabayanan ng demonyo. Mangyayari doon, ang tao ay mag-isip na ng kabulastugan, magnakaw na, pumatay na, dahil yun sa gawa ng demonyo. Yun ang mag-nag-uudyok sa kanya. Kapag ang tao ay wala ka ng proteksyon, ano ba sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians? Hindi tayo nakikipaglaban sa dugo't laman. So meaning, kapag hindi tayo nakikipaglaban sa dugo't laman, hindi tao yung kalaban natin, yung pumapatay sa atin. Hindi ang tao ang kalaban natin, kundi ang demonyo yung mismong gumabay sa kanila. Yan, dahil lack sila sa prayer, wala pa silang mga proteksyon. Kaya nga sabi ng Diyos sa Ephesians na yan, hindi kaya tayo nakikipaglaban sa dugo't laman, kundi sa mga namamahala o namumunan ng mundong ito. Namamahala yung mga kapangyarihan ng dilim. Yun. O nagmumula sa ibaba, sa ilalim ng lupa. Yun yung mga kalaban natin, yun yung nasa impapawid. Namamamas sa mga espiritu rin. Yan. Kaya pag ikay saniban na ng demonyo o inuudyukan ka na dahil kulang ka sa proteksyon ngayon. Kaya ang tao, kapag ginabayanan ng demonyo, kung titingnan nyo, bakit magpakamatay ang tao? Dahil yan sa demonyo. Kasi ang gawa ng demonyo ay magnakaw, pumatay, ganoon.
mangwasak buhay. Kaya sabi ng Ephesians, isuot nyo na, turitangan nyo na ang salita ng Diyos. Ang inyong pananampalataya, lahat ng inyong baluti, ganun yun. So, inulit ko na naman sa mga baser na nagpakabanal-banalan, na nakapiring din naman ang mata. Mas mabuting tahimik kayo kung wala kayong alam sa propaganda ng Diyos. Kasi mga taong binigyan ko ng gamit na yan, ngayon, noon, hindi sila nanalangin, ngayon nanalangin na. Naging way pa, naging daan pa ang mga gamit ko na sila na makilala ang Diyos. Kayo, ano ba nagawa nyo, di ba? Ganoon lang yun. So yan, lagi kong sinasabi sa mga kapatid ko na be alert lagi kasi marami na talaga. Nakikita ko na mga bawat lagusan, unti-unti nang nagsisilabasan ng mga demonyo, yun ang mismong umuudyok sa tao na gumawa ng masama. Kaya may patayan, may barilan, gano'n. Pag ang tao kasi ginabayan na ng demonyo, gano'n mangyayari talaga yun. Paganda kasi rin kapag may protection ka, hindi ka basta-basta maudyukan ng demonyo o hindi ka pwedeng magabayan ng demonyo. Yan. Halimbawa, may taong gustong pumatay sa'yo dahil yun sa gawa ng demonyo. Siya ang nag-uudyok. So kung may protection ka na salita ng Diyos na dala-dala mo, tapos nalalangin ka palagi, abay, mawala, hindi ka talaga taong yan na hindi ka talaga maplanuhan ng taong yun kasi mawawala yun sa isip niya. I-reverse yun ng Ama. Ang kasi mangyari doon, ang mangyayari pa doon, sila napapatayan na kasi may protektado ka, yun kasi yun. Kaya may mga tagaliwas, iiwas ka sa mga disgrasya sa daan, gano'n, kahit saan ka pumunta. Yan kasi ang tanda na ikay may pananampalataya sa Diyos. Sabi ng Exodus, yan, sabit mo sa liig mo o sitali mo sa kamay mo ang salita ng Diyos. Ganun kasi yun. Tsaka Ephesians din chapter 6, di ba? Kaya inuulit ko naman sa mga baser, kung wala kayong alam, may buting manahimik na lang kayo. Kung dyan na yaman, yung mga taong baser na yan, yan, ang babas, ganun, paan sa demonyo yan. Halimbawa ngayon, yung mga anak nyo ngayon, nag-field trip, nasasama ang anak nyo sa demonyo ba yun? Tapos may naligtas doon na may daladalang salita ng Diyos. O sino sa demonyo ngayon, o sino ang piki ngayon, di ba? Ganun lang yan. Kasi yung tao, lang yan, kapag may tanda ka na ng proteksyon ng Diyos, like, halimbawa, mga ganitong proteksyon, yan, or mga ganito,